Sa isang maliit at tahimik na baryo sa paanan ng bundok, may nakatirang isang matandang tindero ng gulay na nagngangalang Mang Karding. Siya ay kilala sa kanilang lugar bilang isang taong masipag at matyaga. Pero sa kabila ng kanyang pagsisikap, hirap na hirap siyang makaahon sa kahirapan. Araw-araw, gumigising siya ng madaling araw upang mag-ani ng mga gulay mula sa kanyang maliit na taniman at ilalako naman niya ito sa palengke. Pero kahit anong gawin niya, parang laging kulang ang kanyang kita para mabuhay ng maayos. Isang umaga, habang naglalakad si Mang Karding papunta sa kanyang taniman, may narinig siyang may hinang tinig na humihingi ng tulong. Napatingin siya sa paligid at nakita niyang isang maliit na duwende na nakasuot ng pulang sombrero at nakatali ang mga paa nito sa mga ugat ng puno. Nagulat si Mang Karding, pero sa halip na matakot, agad niyang tinulungan ang duwende. Dahang-dahang nilagyan niya ng langis ang ugat at tinanggal ang mga ito sa paa ng duwende. Maraming salamat, Mang Karding. Dahil sa iyong kabutihan, bibigyan kita ng isang regalo. Wika ng duwende. Nagulat si Mang Karding. Paano mo ako nakilala? Tanong niya. Kilala kita dahil lagi kitang nakikita araw-araw. Ikaw ay isang mabuting tao at nararapat lamang na mabigyan ka ng gantimpala. Sagot naman ng duwende. Bago pa man makasagot si Mang Karding, biglang nawala ang duwende. Sa kanyang harapan ay may naiwang isang maliit na supot na puno ng mga binhi. Nagtaka siya kung ano ang mga yun. Pero dahil sa kanyang pagiging isang masipag na magbubukid, nagpasya siyang itanim ang mga buto sa kanyang taniman. Ilang araw ang lumipas, nagulat si Mang Karding nang makita niyang tumubo ang mga halaman na may mga gulay na hindi pa niya nakikita dati. May mga gulay na kulay ginto, pilak at iba pang makukulay na prutas at gulay na tila galing sa isang kwento ng mga alamat. Dali-dali niyang inani ang mga ito at dinala sa palengke. Nang makita ng mga tao ang kanyang mga gulay, agad itong naubos. Hindi lamang dahil sa kakaibang itsura ng mga ito, kundi dahil sa masarap at masustansyang lasa. Mula nun, dumami ang kanyang mga suki at unti-unti nang umangat ang kanyang kabuhayan. Pero hindi nagbago si Mang Karding. Bagamat siya yumaman, nananatili siyang mapagkumbaba at matulungin sa kanyang kapwa. Ibinahagi niya ang kanyang kaalaman sa pagtatanim at tinulungan ng iba na magkaroon ng sarili nilang taniman. Dahil dun, lalo siyang iginalang at minahal ng mga tao sa kanilang baryo. Isang gabi, habang nag-iisa si Mang Karding sa kanyang taniman, muling nagpakita ang duwende. Nasiyahan ako sa iyong pagiging mabuting tao, kaya't bibigyan pa kita ng isang regalo. Wika nito. Tumanggi-tanggi si Mang Karding. Sabi nito na, hindi ko na kailangan ng karagdagang kayamanan. Ang regalo mo sapat na upang mapabuti ang aking buhay at ang buhay na ang aking mga kababaryo. Sagot naman ni Mang Karding. Ngumiti ang duwende. Ang iyong kabutihan ang pinakamahalagang regalo. Pero dahil sa iyong katapatan, bibigyan kita ng isang huling regalo.
ang pangako na ang iyong taniman ay laging magbubunga ng masaganang ani hanggat ikaw ay patuloy na magiging mabuting tao. Matapos ang pangakong ibinigay ng duwende, mas lalong umunlad ang buhay ni Mang Karding at ng kanyang mga kababaryo. Ang kanyang taniman ay patuloy na nagbunga ng mga pambihirang gulay at prutas na hindi lamang nagdudulot ng kasaganaan sa kanyang pamilya, kundi maging sa buong komunidad. Ang baryo na dating tahimik at simpleng pamayanan ay naging isang masigla at maunlad na lugar dahil sa pagtutulungan ng mga tao. Pero hindi lahat ay naging maayos. Sa kabilang baryo kasi, may isang mayamang negosyante na nagngangalang Don Ramon. Si Don Ramon ay kilala sa kanyang kasakiman at pagiging mapagsamantala. Nang marinig niya ang tungkol sa kayamanan at kakaibang ani ni Mang Karding, nagkaroon siya ng inggit at pangamba na baka mawala ang kanyang impluwensya sa rehiyon. Isang araw, nagpadala si Don Ramon ng kanyang mga tauhan upang kausapin si Mang Karding. Gusto ni Don Ramon na bilhin ng iyong taniman. Magkano ba ang gusto mo? Wika ng isa sa mga tauhan. Ngunit tumanggi si Mang Karding. Hindi ko binibenta ang aking taniman. Ito ay regalo sa akin ng aking kaibigan. At ito ay para sa kapakanan ng aming baryo. Sagot niya ng may katapangan. Nagalit si Don Ramon sa pagtanggi na yun ni Mang Karding. Kaya nagpasya siyang gumawa ng paraan upang makuha ang taniman. Kahit na sa masamang paraan. Isang gabi, pinasok ng kanyang mga tauhan ng taniman ni Mang Karding at sinunog ang mga pananim nito. Nang makita ni Mang Karding ang kanyang tanimang nasira, labis siyang nalungkot. Pero sa kabila ng pangyayari, nanatili siyang matatag. Hindi ako susuko. Ang tunay na kayamanan nasa puso ng mga tao. Hindi lamang dito sa lupain ko. Wika niya sa kanyang sarili. Dahil sa nangyari, nagkaisa ang buong baryo upang tulungan si Mang Karding na muling buhayin ang kanyang taniman. Ang mga bata, matatanda, babae at lalaki, lahat sila ay nagtulong-tulong sa pagtatanim at pag-aalaga ng mga bagong halaman. Kahit si Don Ramon ay nagulat sa tibay ng loob ng mga tao. Isang gabi, habang mag-isa si Mang Karding sa kanyang taniman, muling nagpakita ang duwende. Nakita ko ang lahat ng nangyari. Pero huwag kang mag-alala. Ang iyong katapatan at kabutihan ay magdudulot ng mas malaking biyaya sa iyo at sa mga taong baryo. Wika ng duwende. Kinabukasan, nagulat ang buong baryo nang makita nila ang taniman ay muling sumibol ng mas masagana kaysa sa dati. Ang mga gulay at prutas ay mas malaki at mas makulay kaysa nung nakaraan. Kahit si Don Ramon ay napilitang kilalanin ang kabutihan ni Mang Karding at humingi ng tawad sa kanyang mga nagawang kasamaan. Mula nun, nagbago si Don Ramon. Tinulungan niya ang baryo sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga kagamitan at tulong pinansyal upang mas mapalago pa ang kanilang mga taniman. Ang dating magkalabang baryo ay naging magkaibigan at ang kasaganaan ay lumaganap sa buong rehiyon. Si Mang Karding, sa kabila ng lahat, ay nanatiling isang simpleng tao.
Hindi niya kailanman kiniinisan si Don Ramon at sa halip ay tinulungan pa niya itong magbago. Ang kanyang kabutihan at katapatan ay naging inspirasyon sa lahat. At ang duwende, minsan na lamang ito magpakita kay Mang Karding. Pero ang kanyang pangako ay nanatiling totoo. Ang taniman ni Mang Karding ay patuloy na nagbunga ng mas masaganang ani. At ang kanyang alaala ay nanatiling buhay sa puso ng bawat isa sa baryo. Hello mga kaiwaga, sana'y nagustuhan nyo ang ating kwento ngayon. At hihingi na rin sana ako ng konting pabor na pasubscribe naman sa ating munting channel para mas mapagpatuloy pa natin ang paggawa ng mga ganitong magagandang kwento. At palike na din ng ating video. Huwag niyo din pong kalimutang pindutin ang notification bell mga kaiwaga para palagi kayong updated sa mga ilalapag pa nating mga kwento. Sa mga nais naman pong magpa-shoutout ay mag-comment lamang po kayo sa comment section para sa susunod na upload masa-shoutout na natin kayo. At yan lamang po muna hanggang sa susunod nating kwentuhan dito sa mga mahiwagang kwento ni Lolo.